Ako si Monica at ito ang aking kwento. Isa akong probinsyana na namasukan sa Maynila bilang isang yaya. Ang amo ko ay isang byudo. Namatay sa panganganak ang kanyang asawa. Araw-araw akong nasa trabaho, kayong dalawa lang ng anak ko ang may iwan dito sa bahay. Kahit hindi mo magawa ang mga gawaing bahay, ang mahalaga, wag na wag mong pababayaan ang anak ko. Bilin sa akin ni Sir Paulo. Opo sir, wag po kayo mag-alala. Hindi ko po siya pababayaan. Sagot ko. Sige, salamat. Aalis na ako. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Bakas sa mukha nito ang lungkot. Mahigit 1 buwan pa lang na ililibing ang asawa niya. Ang mga biyanan niyang pansamantalang nag-alaga sa anak niya noong wala pa ako. Ang mga magulang at kapatid niya ay nasa ibang bansa. Kaya wala siyang ibang mapag-iiwanan ng anak niya habang nasa trabaho siya. Lumipas ang mga araw. Pansin kong isinusubsob niya sa trabaho ang kanyang sarili. At gabi-gabing umiinom ng alak bago matulog. Siguro'y upang makalimot sa maagang pagkawala ng kanyang asawa. Naawa ko sa kanya, sa kanilang mag-ama. Kung sana'y buhay ang asawa niya, hindi sana sila ganito kalungkot ngayon. Wala naman akong ibang magawa kundi gawin ng maayos ang trabaho ko. Inaalagaan ko ng maayos ang anak niya. At kahit halos lagi akong puyat, gumigising pa rin ako ng maaga para maihanda siya ng agahan bago pumasok sa trabaho. Isang araw, bumisita ang kanyang biyanan, ina ng yumao niyang asawa. Ako, sobrang namiss ko tong apo ko. Kung sana'y pumayag lang si Paulo na dalhin ko sa amin tong apo ko at kami na lang ang mag-aalaga. Pero hindi eh. Mas gusto niya pang ipaalaga sa ibang taong anak niya. Saad nito. Mas lalo po kasi siyang malulungkot kung mag-isa lang siya dito sa bahay nila. Mas mabuti pong nakikita niya ang anak niya sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho. Para kahit papano, maibsan ang lungkot na nararamdaman niya dahil sa pagkawala ng asawa niya. Sagot ko dito. Mas mabuti pa rin na mismong kadugong mag-aalaga sa bata. Apo namin yan. Anak ng anak namin. Siyempre mahal namin. At kahit kailan hindi namin pababayaan. Kung ibang tao, paano kayong makasisiguro na naaalagaan nga siya ng maayos? Bigla akong napabuntong hininga sa narinig ko. Wag po kayong mag-alala. Kahit hindi ko po kadugo ang alaga ko, hindi ko po siya pababayaan. Tinitiyak ko po yan sa inyo. Kita niyo naman po ang lusog-lusog ni baby. Sana nga. Baka pag walang amo mo, wala ka rin ginagawa. Walang nakakakita eh. Saad nito na may halong pang-iinsulto. May mga CCTV po dito sa bahay. Kaya nakikita ni Sir Paulo ang mga kilos ko. Pero po kahit wala, hindi po ako ganyang klaseng tao. May nakakakita o wala, ginagawa ko po ng maayos ang trabaho ko. Sige na. Aalis na ako. Sabihin mo na lang dyan sa sir mo na bumisita ako dito. Sige po. Pinalaki ako ng mga magulang ko na marunong rumespeto. Pero sumasagot ako kapag hindi na tama ang mga naririnig ko. Mabilis lumipas ang 3 taon. Gusto ko sanang bumisita sa mga magulang at mga kapatid ko sa probinsya. Kahit palagi ko silang nakakausap sa cellphone, iba pa rin sa personal. Miss ko na sila. Kaya kahit nag-aalangan ako, ay nagpaalam ako kay Sir Paulo kung maaari ako makapagbakasyon sa probinsya namin ng kahit ilang araw lang. Aalis ka? Paano ang anak ko? Tanong nito sa akin. Baka po pwedeng dalhin muna natin siya sa lola at lolo niya para makasama din nila si Abby. Pero sanay na sa'yo ang anak ko ha. Ayaw niya ngang lumapit sa iba. Siguradong iiyak siya at hahanapin ka niya. Baka hindi nila mapatahan at mamroblema lang kami. Ayoko din po sanang iwan si Abby, kaya lang
Miss ko na rin po kasi ang pamilya ko. Gusto ko silang makita at makasama kahit ilang araw lang. Malungkot kong sabi. Isama mo na lang ang anak ko sa inyo. Ano ho? Nagulat ako sa sinabi niya. Ipagkakatiwala niyo sa akin si Abby? Bakit hindi? Sa ilang taon mo dito, nasaksihan ko kung paano mo pagmalasakitan ng anak ko. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Hindi lang dahil sa trabaho mong alagaan siya, kundi dahil alam kong mahal mo ang anak ko. Kaya kung merong mang tao na dapat kong pagkatiwalaan sa anak ko, ikaw yon. Naantig ang puso ko sa sinabi niya dahil totoo namang napamahal na sa akin ang anak niya at labag sa aking kalooban na iwan ito sa pag-aakalang hindi ko siya maaaring isama. Masaya sa pakiramdam na ipinagkakatiwala niya ang anak niya sa akin. Nako, kaya naman palang tagal mong hindi umuwi dito sa atin dahil may anak ka na pala. Kung akala namin nagtatrabaho ka lang doon. Ay nasa ng ama niyan, bakit hindi mo kasama? Pang-uusisa ng tsismosa naming kapitbahay. Hindi siya anak ni Monica, alaga niya yan. Sagot ng nanay ko. Nako, to naman, huwag mo nang pagtakpan ng anak mo. Wala namang masama kung naanakan siya. Uso na ngayon yan. At saka sino ba namang amo ang papayag na ipagkatiwalang isama ng isang yaya ang anak niya? Pwera na lang kung anak mo yan sa amo mo. Ay nako, Aling Maring. Bahala po kayo kung anong gusto niyong isipin. Umuwi po ako dito para makasama ko si nanay, hindi para makipagchismisan sa inyo. Tara nanay, diretso na tayo sa bahay. Mabuti pa nga. Tuwang-tuwa ang mga magulang at mga kapatid ko kay Abby. Alagang-alaga nila ito. Pagkaganda-gandang bata. Sana'y magkaroon din ako ng apo na ganito kaganda. Pag nag-asawa si Ate Nay, siguradong magkakaroon din siya ng magandang anak. Yun ay kung gwapong mapapangasawa niya. Sabi ng nakababata kong kapatid sabay hagikik. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Baka nga maunahan mo pa ako. Sagot ko. Nako, magtatapos muna yan ng pag-aaral. Lagot sa akin yan kapag nakipagnobyo na. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pasalamat ka't may ate ka na tumutulong sa atin. Opo, Nay. Alam ko naman po yun. Sagot ng kapatid ko. Huminto kasi ako noon sa pag-aaral at mas pinili kong magtrabaho muna para makatulong sa pamilya. At siya ang nagpatuloy sa kolehiyo dahil hindi namin kaya kung magsasabay kami. Mama, inom ko milk. Ay, gutom ka na? Sandali lang at magtitimpla lang ako ng gatas mo. Mama ang tawag sa'yo, ate? Oo, minsan yaya. Sinasanay ko nga ng yaya. Kasi nakakayak na sir kapag narinig nila. Kaya lang, wala siyang matawag na mama. Kaya mamang tawag sa akin minsan. Ay, kawawa naman. Oo nga eh. Hindi niya man lang naranasang makasamang mama niya. Kaya ipinararamdam ko na lang sa kanya na mahal ko siya. Inaalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Para hindi siya makaramdam ng kakulangan. Sabi ko, dahil yun naman talaga ang totoo. Napamahal na sa akin ng sobra ang alaga ko. Lumipas ang 1 linggo at tinawagan ko si Sir Paulo upang ipaalam sa kanya na babalik na kami sa Maynila. Sige, susunduin ko kayo dyan. I-text mo sa akin ang eksaktong address ng bahay niyo para hindi ako maligaw. Nagulat ako sa sinabi nito. Oh, sige po. Kinabukasan ay nagulat na lang ako sa sigaw ng kapitbahay. Monica! Ay Monica, may naghahanap sa'yo! Aling Maring, bakit po? May naghahanap sa'yo, hayun no, dun sa itim na kotse. Oh, si Sir Paulo. Ay siya bang ama ng anak mo ha, Monica? Pang-uusisa nito. Naku, hindi po. Siya po ang... Ako po ang ama ni Abby. Biglang sambit ni Sir Paulo. Sir, alin na po kayo sa bahay. Aling Maring, salamat po sa pagturo sa kanya dito sa amin. Ay naku, walang anuman. Sir,
Mabuti po hindi kayo naligaw. Nagtanong-tanong lang ako sa daan. Sagot nito. Nakapagpalagayang loob niya ang mga magulang at kapatid ko. At narinig kong sinabi niya sa kanila na sobrang nagpapasalamat daw siya dahil ako ang naging yaya ng anak niya. Sobra daw akong maalaga sa kanila. Habang bumabiyahe kami pabalik ng Maynila ay nakikipagkwentuhan siya sa akin. Naninibago ako. Dahil sa 3 taon ko sa bahay nila ay hindi naman talaga kami nag-uusap ng matagal. Tanong at sagot lang. Puro siya trabaho at ako rin ay ginagawa ko lang din ang trabaho ko sa kanila. Nakakamiss din pala kayo. Nagulat ako sa sinabi nito. Ho? 1 linggo akong mag-isa sa bahay. Napakalungkot. Namiss ko kayo. Ho? Namiss ka rin po ni Abby. Tuwang-tuwa nga siya nang makita ka kanina. Kinakabahan kong sagot. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan sa sinabi niyang namiss niya kami. Hindi lang ang anak niya, kundi pati ako. Nasanay na kasi ako sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Nandun kayo sa bahay at naghihintay sa akin. Tapos may nakahanda ng pagkain. Nung wala ka, ako lahat. Iba pala talaga kapag may umaasikaso. Pasensya na po. Okay lang. Hindi ko naman pwedeng ipagkait sa iyo na wag umuwi sa inyo. Bigla lang ako nag-alala. Paano kapag ginusto mo nang umalis sa amin? Paano ng anak ko? Oh, naku, wala pa po sa isip ko yan. Papagtapusin ko pa po sa pag-aaral ang kapatid ko. Tsaka, parang ano? Tanong niya sa akin. Parang hindi ko po kaya na basta na lang iwan si Abby. Kawawa naman kasi siya. Kapag po siguro medyo malaki na siya, siguro mga 5 taon na siya, ganon. Iiwan mo na siya? Tanong nito. Bala ko po kasing mag-aral uli. Pagka-graduate po ng kapatid ko. Kaya kahit po labag sa loob ko na iwan si Abby, kailangan ko pong gawin yun. Sagot ko. At ewan ko kung bakit, pero nakita ko ang lungkot sa mukha niya. Nakauwi na kami sa bahay niya. Ngunit nanibago uli ako sa pakikitungo niya sa akin. Hindi na naman siya palaimik. Tanong at sagot na naman lang uli sa tuwing mag-uusap kami. Inayaan ko na lang siya. Tahimik uli kami sa bahay. Ang mahalaga ay nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko at inaalagaan ko ng maayos ang anak niya. Pakibihisan ng anak ko. Bigla niyang sabi habang palapit sa sala kung saan naroon kami ni Abby. Birthday ng kaibigan ko at inimbitahan ako. Isama ko daw si Abby. Sige po, bibihisan ko siya. Abby, halika. Tama na muna yung paglalaro. May lakad daw kayo ng daddy mo. Pa-shoot tayo, daddy? Tanong ni Abby sa kanyang ama. Birthday ng Tito Jack mo. Pupunta tayo sa kanila. Sama mama, daddy? Ha? Mama? Nagulat siya sa narinig. Abby, halika na. Bibihisan na kita. Aakayin ko na sana si Abby papuntang kwarto upang bihisan. Sandali. Biglang pigil sa akin ni Sir Paulo. Huwag mo sanang sanayin ang anak ko na sobrang mapalapit sa iyo. Bigla akong nakaramdam ng kirot sa puso dahil sa narinig kong tinura niya. Ayoko lang masaktan ng anak ko kapag umalis ka na dito. Wika pa nito. Hindi po maiiwasan, sir. Kami lang lagi magkasama. Mas maraming oras na ako ang kasama niya kaysa sa inyo. At yung tawag niya sa akin, hindi ko po turo yun. Lagi ko po nga siyang sinasaway Pero kasi, wala kasi siyang matawag na mama.
Naiiyak kong sagot dahil pakiramdam ko, kasalanan ko pang tawagin akong mama ng anak niya. Daddy, huwag mo away, Mama. Wika ni Abby. Hindi anak. Nag-uusap lang kami ng yaya mo. Sagot niya. Halika na, Abby. Bibihisa na kita. At inakay ko na ito patungong kwarto. Umalis sila at naiwan akong mag-isa. Dati-rati ay lagi akong kasama sa tuwing aalis siya na kasama si Abby. Ramdam kong inilalayo niya na sa akin ang anak niya. Nag-aalala ito sa mararamdaman ng bata kapag kailangan ko nang umalis. Masakit pero nauunawaan ko siya. Nagulat ako nang umuwi sila at may kasamang isang magandang babae. Matangkad at maputi ito. Si Monica, siya ang nag-aalaga sa anak ko. Pagpapakilala niya sa akin. Monica, si Fiona, kababata namin ni Jack. Hi, Monica! Bati nito sa akin. Hello po, ma'am. Sagot ko. Iningan nga pala kita ng pagkain kay Jack. Eto kumain ka muna. Wika ni Sir Paulo. Kinuha ko ang iniaabot niyang pagkain. Salamat po. Ang bait nitong amo mo, Monica. Biruin mo, siya pang nagbalot niyan, manguwan ka lang ng pagkain. Natatawang wika ni Fiona. Hindi na iba sa amin si Monica. Hindi mababayaran ang tunay na pagmamalasakit niya sa amin. Lalong-lalo na sa anak ko. Sagot ni Sir Paulo. Okay. Mabuti naman at nakahanap ka ng nani na mapagkakatiwalaan. Wika ni Fiona. Sige po, dun muna ako sa kusina. Pagpapaalam ko. Okay, sige. Pagsang-ayon ni Sir Paulo. Habang kumakain ako sa may kusina, naririnig ko ang masayang usapan nilang dalawa tungkol sa mga alaala ng kanilang kabataan habang nakikipaglaro sila kay Abby. Masaya ako dahil naalala niya akong dalhan ng pagkain. Pero may hindi ako maintindihan sa nararamdaman ko. Bakit parang nasasaktan ako na may ibang babaeng kasama ang mag-ama? Lumipas ang mga araw at napansin kong laging bumibisita si Fiona sa bahay. Gusto niya daw makita at makipaglaro kay Abby. Daddy, laro kami kanina ni Tita Fiona. Magkikwento ni Abby sa ama. Talaga? Gusto mo ba siya? Tanong nito sa anak. Opo, mabait po siya. Gusto mo ba lagi siyang kasama? Opo, Daddy. Opo. Bigla kong kinabahan sa tanong niya sa kanyang anak. May relasyon na kaya sila? Magkakaroon na ba ng pangalawang ina si Abby? Tanong ko sa aking sarili at hindi ko maiwasang masaktan at malungkot sa isiping yon. Anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka pa? Ating gabi na ha? Nagulat ako sa biglang pagsulpot niya sa terasa, kung saan ay tahimik akong nakaupo at nagmumuni-muni. Nagpapahangin lang po. Nagpapaantok. Nahihiya akong sagot. Pero ang totoo, gusto ko lang sanang lumanghap ng sariwang hangin. Baka sakaling maibsa ng bigat na nararamdaman ko. May problema ba? Tanong uli nito sa akin. Wala naman po. Sagot ko. Napapansin ko, ilang araw ka nang matamlay. May dinaramdam ka ba? May pag-aalalang tanong nito. Wala po, sir. Okay lang po ako. Bumuntong hininga ito ng malalim. Hindi ka na ba masaya dito? Baka nahihiya ka lang magsabi. Baka gusto mo nang umalis.
Sir, nagulat ako sa mga sinasabi niya. Huwag mo kaming isipin. Wala kang obligasyon sa amin ni Abby. Bata ka pa. At alam kong may pangarap ka pa sa sarili mo na nais mong matupad. Hindi ako makasarili para hadlangan yon. Kaya kung gusto mo nang umuwi sa inyo at ipagpatuloy ang pag-aaral mo, magsabi ka lang. Pinaaalis mo na po ba ako? Naluluha kong tanong. Dahil po ba okay na kayo at nandyan na si Fiona? Paano siyang nasali sa usapan? Tanong nito sa akin. Malapit na po sila sa isa't isa ni Abby. Nagseselos ka ba sa kanya? Nangingiting tanong nito. Nagulat ako sa tanong na yon. Nagseselos nga ba ako? Kaya ilang araw nang mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ka na kumibok. Bigla itong napangiti. Mga ngiting minsan ko lang makita. Huwag kang mag-alala. Siguradong mas mahal ka pa rin ni Abby. Nakatitig siya sa mga mata ko habang sinasabi yon. Bigla akong nailang. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Si Abby ang tinutukoy niya na mas mahal ako, hindi siya. Pero bakit pakiramdam ko para sa akin ang mga salitang yon na mas mahal niya ako? Nahihibang na ba ako? Nagpapantasya sa isang bagay na malabong mangyari. Matulog ka na. Huwag ka nang magpupuyat. Para naman makapagpahinga ka ng maayos. Alam kong lagi kang pagod dito sa bahay. Seryosong wika nito. Sige po. Mauna na ako. Tumalikod na ako upang bumalik sa kwarto namin ni Abby. Good night. Pahabol na wika nito na hindi ko na pinansin dahil sobrang naiilang na ako sa kanya. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Tumatawag si Sir Paulo. Hello sir, napatawag po kayo. Tanong ko dito. Mag-impake ka ng mga damit nating tatlo ni Abby. Mga pang-3 araw lang. May pupuntahan tayo. Mamaya pagkagaling ko dito sa trabaho, dadaanan ko kayo dyan sa bahay at diretso na tayong babiyahe. Huwag ka na magluto. Sa labas na lang tayo kakain. Bili nito sa akin. Sige po sir. At pinutol na nito ang kabilang linya. Nagtataka man ako kung saan ang punta namin ay sinunod ko na lang ang bili niya. Dinaanan niya kami sa bahay at tumuloy na kami sa biyahe. Makalipas ang halos 1 oras na pagmamaneho, huminto sa isang restaurant upang kumain ng hapunan. Nakatulog ako sa biyahe at nagising na lang ako na nasa isang magandang beach resort na kami. 2 kwarto ang pinareserve niya. Nasa kwarto na namin si Abby at natutulog. Lumabas ako upang tumingin-tingin sa magandang paligid. Nakita kong papalapit siya sa akin. Kaya nga pala tayo pumunta dito kasi gusto kong mag-unwind. Mag-relax. Ilang taon ko ding isinubsob ang sarili ko sa trabaho para makalimot sa sakit. Kapag kasi lagi akong busy at laging pagod, para bang wala ng oras para makaramdam pa ako ng sakit at lungkot. Wika nito, sabay buntong hininga ng malalim. Pati tuloy kayo ni Abby na damay sa pagluluksa ko. Lagi lang kayong nasa loob ng bahay. Minsan lang makalabas. Wika pa nito. Okay lang naman po. Kahit po dun sa amin, mas gusto ko pong laging nasa bahay kung wala rin lang namang importanteng sadya sa labas. Sagot ko dito. Pero ang anak ko, lumaki siyang halos nakakulong lang lagi sa bahay. Kaya ilag siya sa mga tao. Mabuti nga't nakasundo niya si Fiona. Lagi po kasing pumupunta sa bahay.
Lagi niya nang nakikita. Wika ko. Oo nga. Mabait din naman kasi yun. Kayo na po ba? Bigla akong naitanong sa kanya. Bakit mo naman naitanong yan? Para po maging masaya na uli kayo. Ha? Nagulat ito sa sagot ko. At saka, para po may matawag na ring mama si Abby. Kawawa naman po kasi siya. Di ba may mama na siya? At ikaw yon? Wika nito. Ho? Nagulat ako sa sinabi niya. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Napakasakit mawala ng minamahal. Minahal ko ng sobrang mama ni Abby. Ang dami naming magagandang pangarap para sa binubuo naming pamilya. Pero bigla na lang siyang nawala nang hindi ko inaasahan. Mabuti na lang at nandyan si Abby na siyang nagsilbing lakas ko upang magpatuloy. At sobrang nagpapasalamat din ako sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko maaalagaan ng maayos ang anak ko habang nagluluksa ako. Nakita ko ang totoong pagmamalasakit mo sa anak ko. Pati sa akin. Naging magaan ang lahat. Dahil sa iyo. Mahabang wika nito. Ginagawa ko lang naman po ng maayos ang trabaho ko. Sagot ko. Noong mawala ang asawa ko, halos nawala na rin ako ng ganang mabuhay. Halos hindi ko malunok ang pagkain noon. Wala akong gana. Pero dahil sa tuwing gigising ako sa umaga, nakahanda na ang bihisan ko, may nakahanda ng pagkain sa mesa, at may inihahanda ka pang baon ko sa trabaho. Napipilitan na lang akong kumilos, kumain, at magpatuloy sa buhay. Dahil nakakahiya naman kung hindi ko papansinin ang mga inihanda mo. Gayong alam kong lagi ka ring pagod at puyat dahil sa pag-aalaga sa anak ko. Pero nagagawa mo pa rin akong asikasuhin. Kaya sobra-sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Malaki ang naging tulong mo para malampasan ko ang pagsubok na yun sa buhay ko. Sinsirong wika nito. Sobrang naaawa po kasi ako sa inyo noon eh. Ramdam ko po ang sobrang lungkot nyo. Na halos nakalimutan nyo nang ngumiti. Kaya masaya po ako para sa inyo ngayon. May nagpapangiti na po sa inyo. Maluha-luha kong wika. Sigurado ka? Sino naman kayang nagpapangiti sa akin? Natatawa nitong tanong. Si Ma'am Fiona po. Ano? Bigla itong natawa na para bang tama ang sagot ko. Nakaupo ako sa dalampasigan habang pinapanood ang mag-ama na masayang naliligo sa dagat. Karga-karga si Abby ng daddy niya. Tuwang-tuwa ito. Mag-aapat na taong gulang na siya at ngayon pa lang siya nakakita ng dagat. Mama, lika! Ligo din ikaw! Tawag ni Abby. Halika na, Monica. Maligo ka na rin. Tawag sa akin ni Sir Paulo. Dito na lang po ako. Malalim na kasi dyan eh. Bakit? Hindi ka marunong lumangoy? Natatawang tanong nito sa akin. Hindi po. Puro bukid at bundok doon sa amin. Malayo po sa dagat. Dito na lang po ako sa mababaw lang. Lumusong ako sa tubig at binasa ang katawan ko. At pagbaling ko ng tingin, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Bigla akong nailang sa mga titig niya. Tulog na si Abby. Napagod siguro sa halos maghapong paglusong sa dagat. Ngunit ako, kahit anong pikit ko ay hindi ako dalawin ng antok.
Si Sir Paulo ay nasa kabilang kwarto. Siguradong tulog na rin yon. Dahil siya ang maghapong nagbantay kay Abby. Dahil halos ayaw na nitong umahon sa dagat. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ni Abby na nakayakap sa akin at nilagyan ko siya ng una na mayayakap. Lumabas ako ng kwarto. Malamig ang hangin galing sa dagat na dumadampi sa aking balat. Masarap lumanghap ng sariwang hangin. Hindi ka rin makatulog? Nagulat ako sa biglang pagsulpot niya mula sa aking likuran. Nagpapaantok lang po. Tulog na si Abby? Tanong nito sa akin. Opo, sobrang napagod. Sagot ko. Ang saya-saya ng anak ko. Nakangiting wika nito. Oo nga po. Ikaw, nag-enjoy ka rin ba dito? Seryosong tanong nito sa akin. Okay lang po ako. Makita ko lang po kayong masaya ni Abby. Masaya na rin po ako. Bakit? Tanong nito habang nakatitig sa akin. Bigla na naman akong nailang sa mga titig na yon. Kaya umiwas ako ng tingin. Nakita ko po kung gaano kayo naging malungkot noon. Kaya wala po akong ibang hangad kundi ang maging masaya kayo. Magiging matiwasay na po ang isip ko kapag naging okay na kayo at maging masaya na. Mapapanatag na po ang loob ko. Kahit umalis na ako, paliwanag ko sa kanya. Paano kung ang pag-alis mo ang maging dahilan para hindi ako maging okay at maging malungkot uli? Seryosong tanong nito habang titig na titig sa akin. Nauutal ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong yakapin. Patawarin mo ko. Hindi ko sinadya. Hindi ko alam kung paano at kung kailan nagsimula ang damdamin kong ito. Pero hindi ko na to kaya pang pigilan. Mahal kita, Monica. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. May animoy mga paru-parong nagsisiliparan sa aking tiyan nang marinig ko ang kanyang mga tinuran. Magiging makasarili ba ako kung hihilingin ko na sana kung magmamahal ka, sana ako na lang? Wika pa nito. Sir, bakit po ako? Nagtataka kong tanong. Dahil sobrang maalaga ka. Sobrang mapagmahal ka sa anak ko. Kahit hindi mo naman siya anak. At marami ka pang katangian na hindi mo alam na sobrang nagpapaakit sa akin. Alam mo bang kontento na sana ako na kasama ko kayo ng anak ko sa bahay? Pero may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan ang totoo kong nararamdaman para sa iyo. Parang sasabog ang puso ko na hindi ko masabi sa iyo na mahal kita. Mahal kita, Monica. At bigla niya na lamang akong kinabig at siniil ng halik sa labi. Halik ng isang lalaki na ngayon ko lang naranasan. Natapos ang 3 araw na bakasyon ay bumalik na kami sa bahay. Magaan ang aking pakiramdam, ngunit naroon pa rin ang mga agam-agam. Papasok na ako sa trabaho. Paalam niya sa akin. Ingat ka. Sagot ko. Bigla niya akong hinalikan at tumalikod na ito. Ingat kayo dito ni Abby. Mahal ko kayo.
Pahabol niyang sabi. Hindi ko alam pero parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. Nahiling ko na sana'y wag nang matapos ang sayang nararamdaman ko. Wala man akong naisagot sa kanya at wala man kaming napag-usapan kung kami na ba o ano. Pero ramdam kong kapwa kami masaya sa kung anumang meron kami ngayon. Nag-beach pala kayo? Ang taya nyo. Hindi niyo man lang ako inalok. Na hindi niyo man lang sinabi, pumunta pa naman ako dito, wala naman palang tao. Sarkastikong wika ni Fiona. Akala ko po nabanggit sa inyo ni Sir Paulo. Sagot ko sa kanya. Wala. Hindi niya nga sinasagot ang mga tawag ko. Busy daw siya. Mabuti ka pa na yaya lang ng anak niya na gagawang isama sa pamamasyal. Inis nitong wika. Bakit po? Kayo na po ba? Tanong ko sa kanya. Dahil kung makapagsalita siya ay para bang may relasyon na sila. Bata pa lang kami ay malapit na kami sa isa't isa. Nagbago lang nang makilala niya yung napangasawa niya. Pero ngayon, siguro naman wala nang hadlang para maging malapit uli kami. Hanggap ko naman si Abby eh. Handa akong maging mami niya. At alam kong gusto rin ako ni Abby. Mahabang wika nito. Si Sir Paulo po, gusto ka rin po ba niya? Natural! Bata pa lang nga kami, gusto niya na ako eh. At gusto ko rin siya. Ngayon na wala ng asawa niya at wala din naman akong boyfriend, kaya pwede na kami. Wika pa nito. Hindi pa siya umalis at hinintay niyang makauwi galing sa trabaho si Sir Paulo. Fiona, nandito ka pa? Bungad ni Sir Paulo. Hinintay kita. Wika ni Fiona at humalik ito sa pisngi niya. Nakaramdam ako ng kirot sa puso. Nagsiselos ako. Masyado mo nang inaabalang sarili mo sa pagpunta dito sa amin. Wika ni Sir Paulo. Hindi kayo kaabalahan sa akin. Masaya akong nabibisita si Abby. Salamat, pero okay lang kami. Baka maapektuhan ang business mo dahil sa palagiang pagpunta mo rito sa bahay. Okay lang nga. Marami akong mga tao na umaasikaso doon. Mas gusto kong bigyan kayo ng oras at atensyon ni Abby. Wika nito na animoy ng aakit. Bigla kaming nagkatinginan ni Sir Paulo. Napayuko na lamang ako. Pasensya na kanina. Wika niya. Nakita kong reaksyon ng mukha mo. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Patuloy nitong sabi. Okay lang po ako. Sagot ko. Hindi ka okay. Alam ko. Hayaan mo. Pagsasabihan ko si Fiona na wag nang pumunta dito. Ano po? Pero ano na lang ang iisipin niya? Ang nararamdaman mo ang inaalala ko. Seryosong wika nito. Noon pa, alam kong may gusto siya sa akin. Pero mahal ko siya bilang kaibigan lang. Halos kapatid na ngang tulingan namin noon. Pero nang malaman kong may lihim siyang gusto sa akin, ako nang umiwas dahil ayoko siyang masaktan. Hindi ko naman masusuklian ang nararamdaman niya. Ngayon baka umaasa na naman siya. Kaya sasabihin ko ng totoo. Wika nito. Oh, anong totoo? Tanong ko sa kanya. Na ikaw ang mahal ko. Sagot nito. Ano? Pero ano na lang ang sasabihin niya? Lalo pat yaya lang ako ng anak mo. Wala akong pakialam sa sasabihin niya o sa sasabihin ng kahit na sino. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman nating dalawa para sa isa't isa. Ngayon, umamin ka sa akin.
Mahal mo rin ba ako? Tanong nito sa akin na nakatitig sa mga mata ko. Natatakot ako. Naiiyak kong sagot. Saan? Kanino? Nagtatakang tanong nito. Sa sitwasyon natin. Sa estado ng buhay natin. Amo kita. Yaya ko. Ako ang uhusga nila. Bumuntong hininga ito. Sa buhay, hindi tayo magiging masaya kung parating ang sasabihin ng ibang tao ang iisipin natin. Kahit anong ganda pa ng sitwasyon, may masasabi at masasabi pa rin sila. Hindi natin sila makokontrol sa mga nais nilang isipin at sabihin tungkol sa atin. Bakit natin pagtutuunan ng pansin ang opinyon ng iba? Tayo ang mas nakakakilala sa sarili natin. Kaya kahit anumang panghusga ang sabihin ng iba, kung hindi naman totoo, bakit tayo pa-aapekto? Mahal kita, Monica. At handa kitang ipaglaban kahit kanino. Tanggalin mo na sana ang takot at pag-aalinlangan dyan sa puso mo. Hayaan mo ang sarili mo na maging masaya. Mahabang wika nito na nagpagaan sa damdamin ko. Kapal din naman ang mukha mo, no? Grabe! Kunwaring mainhin, pa-inosente ko, no? Pero nang aakit ang amo. Pan-iinsultong wika ni Fiona. Pumunta siya sa bahay para lang awayin ako. Nasa trabaho si Sir Paulo. Kami lang ni Abby ang inabutan niya. Tinutuban akong sinabi na sa kanya ni Sir Paulo ang tungkol sa aming dalawa. Kaya nang gagalaiti ito sa galit. Ano ha? Hindi ka makaimik? Ang galing mong pumili. Bakit? Sawa ka na ba sa buhay mo sa bundok? Kaya pilit mong inakit si Paulo para maisalba ka niya sa kahirapan. Magkano bang kailangan mo, ha? Bigyan na lang kaya kita ng pera para lumayas ka na dito. Ang sakit ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Pero naalala ko ang sinabi ni Sir Paulo. Bakit ako paaapekto kung hindi naman totoo ang mga pinagsasasabi niya? Sa inyo na lang po ang pera niyo. Sagot ko sa kanya. Wow! Ang lakas ng loob mong tumanggi, ha? Kasi nga naman, mas marami nga namang pera si Paulo. Lalo pa ngayon na mataas na ang posisyon niya sa kumpanya nila. Mas mapera na siya ngayon na mapapakinabangan mo hanggat nauuto mo siya. Tingnan ko lang kung makatagal ka pa dito kapag nalaman ni na tita na pumatol ang anak nila sa isang hampas lupang yaya. Siguradong uuwi yun dito para palayasin ka. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Hindi pala ganun kadali ang lahat. Ang akala ko ay magiging masaya lang kami. Dahil pareho naman naming mahal ang isa't isa. Oo, mahal ko si Sir Paulo. Hindi ko man maamin sa sarili ko at sa kanya, pero mahal ko na siya. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na marami palang mga balakid sa aming dalawa at hindi ko alam kung kakayanin ko. Pagdating niya galing trabaho ay ikinuwento ko ang lahat. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Wika nito. Wag na. Mas lalo lang siyang magagalit at baka magsumbong nga siya sa mga magulang mo. Tutol ko sa nais niyang gawin. Okay lang naman na malaman ni na mama ang tungkol sa atin. Wika nito. Paano kung magalit sila? Nag-aalala kong tanong. Nakalimutan mo na ba agad yung sinabi ko? Sad nito. Pero hindi sila ibang tao. Pamilya mo sila.
Wika ko. Oo. Pero kung sila mismong pamilya ko ang hahadlang sa kung saan ako sasaya, handa ko silang suwayin. Wika nito. Hating gabi na ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Bumabagabag sa isipan ko ang komplikadong sitwasyon namin. Ayokong magkaroon sila ng alita ng pamilya niya nang dahil sa akin. Ayoko ring pagtawanan siya ng mga nakakakilala sa kanya nang dahil sa akin. Hindi ko din alam kung paanong haharap sa kanila bilang karelasyon niya. Gusto ko na lang umalis at umuwi sa amin. Papunta ako ng terasa upang magpahangin. Baka sakaling makaramdam na ako ng antok. Ngunit naroon siya, nakaupo at mukhang malalim ang iniisip. Babalik na lang uli sana ako sa kwarto. Ngunit, Monica? Tawag niya sa akin. Halika muna. Nag-aalangan akong lumapit. Bigla niya akong hinila at niyakap. May sasabihin ako. Halos sabay naming wika. Ano yun? Tanong ito. Hindi ko masabi sa kanya ang bala kong pag-alis. Parang ang bigat-bigat sa dibdib. Ikaw, ano yung sasabihin mo? Naitanong ko na lamang sa kanya. Para mawala ang mga pag-aalinlangan mo. Pakakasalan kita. Ano? Nagulat ako sa sinabi niya. Kahit civil wedding lang muna. Tayong dalawa at kukuha lang tayo ng 2 witness. Ang mahalaga, makasal tayo agad. Bakit ka nagmamadali? Nagtataka kong tanong. Ayokong magbago pang isip mo at mawala ka. Dahil sa takot mong hindi ka matanggap ng lahat para sa akin. Hindi ako nakakibo sa sinabi niya. Ano nga pala yung sasabihin mo? Biglang tanong nito. Ha? Wala. Kalimutan mo na yon. Hindi ko kayang sabihin na gusto ko nang umalis. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita. Ayoko nang mawalan uli ng mahal sa buhay. Huwag mo sana akong iiwan kahit na anong mangyari. Nilakad namin agad ang mga kailangang papeles para sa kasal. Kumuha siya ng 2 mapagkakatiwalaang kaibigan upang maging witness sa aming kasal. Salamat pare sa suporta, sabi niya sa kaibigang si Jack. Walang anuman pre. Alam mo namang noon pa man kung saan ka masaya, doon ako. Lagi lang akong nakasuporta sa iyo. Wika nito. Pagkatapos ng kasal ay bumiyahe kami patungong Baguio. Magkatabi kami ni Abby sa kama. Mahimbing na siyang natutulog nang may biglang bumulong sa aking tenga. Tulog na si Abby. Halika muna. Bulong niya sa akin. Ha? Bakit? Kinakabahan kong tanong. Mag-asawa na tayo, remember? Nanunukso nitong wika. Dahan-dahan akong bumangon sa kama upang hindi magising si Abby. Naupo kami sa couch na naroroon sa kwarto. Alam kong naninibago ka pa. Masasanay ka rin na asawa mo na ako. Nangingiti nitong wika. At kapag mag-asawa na, alam mo na. Nahulaan ko ang nasa isip niya. Ayoko. Baka magising si Abby. Baka makita niya tayo. Kinakabahan kong sagot. Napangiti ito. Alam kong biglaan ang lahat. Hindi naman kita pipilitin.
Hihintayin kong kusa kang bumigay. May panunuksong wika nito. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. I love you. Bulong niya sa aking tenga. Hihintayin ko rin kusa mo nang masabi ng walang pag-aalinlangan ang mga katagang nais kong marinig mula sa'yo. Hinalikan niya ako sa labi. Matagal at punong-puno ng pagkasabik. Pagbalik natin sa Maynila, bibili tayo ng bagong bahay. Panibagong bahay, panibagong buhay. At kung gusto mong mag-aral uli, susuportahan kita. Ayoko maging makasarili. Magagawa mo pa rin ang mga gusto mo. Ang pangarap mo, kahit mag-asawa na tayo. Wika niya habang nag-aalmusal kami. Salamat. Maraming salamat. Maluha-luha kong sambit. Maghapon kaming namasyal at tuwang-tuwa si Abby. Nasisiyahan akong pagmasdan na masayang-masaya ang mag-ama. Malayong-malayo na kumpara noong unang pagdating ko sa bahay nila. Nahiling ko na sana'y wala ng katapusan ang kasiyahang nadarama ng aming mga puso. Sana'y habang buhay ay manatili siyang maging isang mabuting ama at asawa. Dahil ako ay nakahandang ialay ang buong buhay ko sa kanila. Handa ko silang mahalin at alagaan habang buhay. Nagustuhan mo ba dito? Tanong niya sa akin. Nasa bagong biling bahay na kami. Oo, maganda. Kahit saan naman tayo tumira, okay lang sa akin. Basta kasama ko kayo ni Abby. Talaga? Nakangiti ito. Dito ko gustong gawin natin na magiging kapatid ni Abby. Nanunuksong wika nito. Pwede na ba? Tanong nito na namumungay ang mga mata. Kasalukuyan kaming nasa master's bedroom ng bagong bahay. Siniil niya ako ng halik sa labi. Tumugon ako sa mga halik niya. At naramdaman ko na lang na unti-unting gumagapang ang kamay niya patungo sa aking dibdib. Nagpatianod na lamang ako sa nangyayari. Ito ang aking unang karanasan. So, ito na palang bagong bahay mo? Tanong ng mama niya. Biglaan itong umuwi ng Pilipinas at nagpasundo sa kanya sa airport. Yes ma, bahay namin ni Monica. Sagot niya. Bahay niyo? Bakit? May ambag ba siya dito? Nangiinsultong tanong nito. Ma, please. Asawa ko na siya. Bigyan niyo naman siya ng kahit konting respeto dito sa bahay namin. Asawa? Huh. Ni hindi ka man lang humingi ng basbas sa aming mga magulang mo? Buhay pa kami. Pero parang kinalimutan mo nang may mga magulang ka pa. Ma, matanda na ako. Alam ko nang ginagawa ko. Ang magpautos sa oportunistang yan? Sigaw nito. Ma! Saway ni Paulo. Sinamantala niyang pagkakataon na malungkot ka para akitin ka niya. Hindi po totoo yan. Hindi siya ganyang klaseng babae. Pagtatanggol sa akin ni Paulo. Maraming ibang babae na pwede mong maipagmalaki. Yan pa talagang taga-bundok ang napili mo? Mahal ka lang yan dahil sa estado mo sa buhay. Dahil sa pera mo. Hindi po totoo yan. Hindi ko na napigilang sumagot. Wala po akong pakialam sa anumang meron siya. Dahil kaya ko pong magbanat ng buto para mabuhay. Kahit mawala man sa kanyang lahat, sasamahan ko pa rin siya kahit pa sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay niya. Hindi ko sila iiwan ni Abby. Hindi ko na napigilang umiyak. Sobra-sobra na ang panglalait nila sa pagkatao ko. Ma, kung ganito nyo rin lang itatrato ang asawa ko, mas mabuti pong umalis na lang kayo. At wag na kayong pupunta dito sa bahay namin. Ano? Nagulat ito sa sinabi ni Paulo.
Talaga nga palang nahihibang ka na sa babaeng yan. Pati ako na sarili mong ina, itatakwil mo ng dahil lang sa babaeng yan? Galit na sambit nito. Ma, ang babae lang na tinutukoy mo ay asawa ko na. Kaya kung hindi niyo po kami kayang irespeto, umalis na lang po kayo. Paulo! Umalis ang mama niya na may alitan sila ng dahil sa akin. Masakit sa loob ko ang nangyari. Hindi ko gustong mag-away silang mag-ina ng dahil sa akin. Kasalanan ko ba na ipinanganak akong mahirap? Kasalanan ko ba na minahal ko siya? Wala ba akong karapatang sumaya dahil yaya lang ako? Hindi ko maiwasang mag-self-pity dahil sa nangyari. Patalikod akong nakahiga at tahimik na umiiyak. Niyakap niya ako mula sa aking likuran. Ako nang humihingi ng paumanhin dahil sa inasal ng mama ko. Wag mo nang intindihin ang sinasabi nila. Ang mahalaga, nandito ako. Kakampi mo ko sa lahat ng oras. Hindi kita pababayaan. Ako mismo makakapagpatunay na hindi ka tulad ng iniisip nila. Ni minsan ay wala kang hiniling sa akin na kung gagawin mo lang ay handa kong ibigay ang lahat ng gusto mo sa abot ng aking makakaya. Pero hindi. Kontento ka sa mga simpleng bagay. At ang pagiging simple mo ang mas lalong nagpapaganda sa iyo sa paningin ko. Mahabang wika nito. Oo, marami akong mga nakakasalamuhang magaganda at sexing babae sa trabaho. Pero ang simple at natural mong ganda pa rin ang pinananabikan kong makita pagkatapos ng buong araw ko sa labas. Mahal kita, Monica. Ikaw at si Abby. Kayo ang buhay ko. Seryosong wika nito. Mahal din kita. Bigla na lamang namutawi sa aking bibig. Wow! Ano yun? Pakiulit nga. Nakangiti ang wika nito. Mahal kita. Wika ko. Ay, sarap pakinggan. Nakangiti ito ng ubod tamis. Ramdam ko naman na mahal mo ako kahit hindi mo sinasabi. Pero mas masarap pa rin sa pakiramdam na marinig ko mismo mula sa iyo mga katagang yan. I love you, Monica. Madamdaming wika nito. I love you too. Sagot ko. Bigla niya akong siniil ng halik sa lapit at tinugon ko ito ng buong puso. Mahal na mahal ko ang lalaking ito. Bulong ko sa aking sarili. Nag-uumapaw ang kaligayahang nararamdaman ko at ramdam kong ganun din siya. Muli, ako si Monica at ito ang aking kwento.